Since birth po, baptist po kami ng asawa ko. Okay? And of course, dahil nga po baptist, exposed kami sa salita ng Diyos. Okay? Tapos, siyempre po nung una si Papa ay ABC ang kanyang kaligtasan. Alam niyo po siguro yun. Accept, believe, and confess. Yung iba meron pang D. Decision mo. Okay? Decide. Okay? So, si Papa po ay accept, believe, confess. And then, natagpuan niya po ang right division. Hindi po sa lipa yon. Okay? Meron na po kasi nagtuturo ng right division before namin makilala ang lipa. And in short, bago po kami mapunta sa lipa, ay rightly divider na po kami. Kaya lang, ang problema po is, yun yung sinasabi ni Evangelist Rogie na ang rightly dividing namin ay guhit lang. Okay? Yung sanay kang mag-drawing ng rightly dividing. Kagawitin mo ngayon, ito yung conscience, ito yung human government, something like that. Okay? And then, although, kahit ganun lang po ang level ng aming pagiging RD, naturuan naman kami na hindi po repentance or sinner's prayer ang nakapagliligtas. Okay? So, alam ko na yun bago kami pumunta ng lipa. Alam ko na po yun bago kami pumunta ng lipa. So, ang kaligtasan po namin from ABC ay napalitan into believe only. Then, pumunta ako sa lipa 2011. And ABPI yon sa mga nakakasabay. ABPI po yon. And then, 5 days po siya. First day is nire-resist ko pa ang salita ng katotohanan. Hindi, ligtas ako. Hindi naman ako nag-pray ng sinner's prayer eh. Hindi, ligtas ako kasi alam ko na believe only. Okay? So, first day. Then, second day, gano'n ang aking nasa isip. The third day, binasag na ako ng Panginoon. Okay? Kasi, yung pagkakaalam ko pala about believe, I had knowledge lang. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Soft drinks. Lagi ko itong halimbawa sa church namin. Okay? Soft drinks. Ang soft drinks ay nakakapagpa-diabetes. Tama po ba? Okay? Mahilig ka sa soft drinks. Okay? Ngayon, kung tunay kang naniniwala sa gospel, may magbabago sa'yo. Sa akin, alam ko lang na ang soft drinks ay makakadulot ng diabetes. Pero kung a-actionan ko na, natanggalin yon sa buhay ko, hindi ko pa ginagawa. Okay? Ganon din po ang paraan ng kaligtasan na nalaman ko. So sana po sa ating ngayon dito sa church na to, sa ating pagtitipon-tipon, ma-check natin ang ating kaligtasan. Baka alam mo lang, pero hindi pa talaga mo naiintindihan ang salita, ang gospel po natin bilang isang mananampalataya. Okay? Dahil po ang kaligtasan po natin ay kay Kristo lamang. Okay? And sana po mag-sink in po sa atin ang ating kaligtasan as we heard or marinig po natin, ma-discuss po natin ngayong araw na to ang patungkol sa gospel. Okay, ngayon pa lang, dahil ako ang nauna, hihingi na po ako ng pasensya sa mga susunod sa akin. Baka meron akong ma-preach na topic nila. Okay? Kasi po last time, pinagalitan ako ni Pastor Ramon. Kung naririnig mo ako, Pastor Ramon, okay, ipinipreach mo eh. Sabi ko, so, ngayon pa lang, humingi na ako ng pasensya. Okay? So, in short po, is, noong Wednesday na yon, nandun ako sa Heavenly Places. Alam mo yun, bro? Doon ako, natutulog ako doon sa double deck po kasi yung mga upuan doon, ay higaan doon. So, nandun, mag-isa akong yumuko or dumapa. Actually, dumapa ako nun eh. Ayokong marinig ako ng mga kasama ko eh. Okay? Then, dumapa ako and then nag-pray ako and then kinausap ko ang Panginoon. Lord, sabi ko, ligtas na ako eh. Pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Sabi ko ganun. Bakit parang meron pa rin something na iba? O sige Lord, pinapaubaya ko na sa'yo lahat. Sabi ko. And then the next day, masaya na ako. Okay? Noon kasi po, pinapasulat sa amin yung 1 Timothy. Okay? Buong 1 Timothy, susulat mo sa notebook mo. Okay, so sabi ko sa first day,
Second day, hindi na ako babalik dito, hindi ko na to susulat. Sabi ko, hindi na ako babalik sa ABPI. Yun yung first time na magkaroon ng ABPI sa Lipa. Sabi ko, hindi na ako babalik. Sabi ko yan, kaya hindi ko nasulat to. Kahit po ganun, bumalik po ako sa ABPI at nakatapos po ako ng 6 years. Okay? Then, enrolled pa ako last year. Magsi-second year po ako ulit sa ABPI. Okay? So, yung mga ganong klase, sabi nga po ni Pastor Ricky kanina, ay pag ang salita ng Diyos ang nangusap, gumawa sa buhay mo, talagang suko ka. Okay? Suko talaga tayo. Okay? So, tayo po magsimula na sa ating topic. So, ang topic po na naatasan po sa akin is about the kingdom gospel or the gospel of the kingdom and the gospel of the grace of God. Okay? So, sige po. Pumapalya siya. Sige po. Paano ba to? Okay, sige. Para akong kinokoronahan. Hello. Yung ipit. Sa likod lang. Dito lang sa... Yan. At saan labas na. Salita ka. Hello, test mic. Hello. Hello, test mic. So, baka masanay ka dyan, ha? Hello. Yan. Amen. Okay. So, ang topic po na nabigay po sa akin is the gospel of the grace of God and the gospel of the kingdom. Okay. Ayaw ko siyang gamitin versus. Okay. Kasi hindi naman sila magkalaban. Okay. Hindi po magkalaban ang dalawang yan. Magkaiba lang. Tayo po ay ating alamin kung ano ang pagkakaiba ng dalawa. Okay? So, before we start, let's pray po muna. Okay, let's pray. Lord, thank you so much po for the privilege na binigay niyo po sa akin upang makapagbahagi po ng iyong mga salita ngayong umagang ito. Lord, tulungan niyo po sana kaming lahat. Okay, Lord God, na maintindihan po namin ang inyong mga salita. Lord, tulungan niyo rin po ako, Lord God. Pangunahan niyo po ako. Kayo po ang maging boses ko, Lord God, upang mai-preach ko po na maayos sa inyong mga salita. At patuloy po namin pinapaubaya ito sa inyo, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so let's open Acts 20. So dyan po natin, yan po ang verse na ating alam patungkol sa gospel of the grace of God. Okay? Acts chapter 20, verse 24. Sabi po dyan, sana po nandyan na kayo. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Okay, I want you to focus po dun sa word na finish my course. Okay, contrary to popularly belief, hindi lang po salvation ang nilalaman ng gospel of the grace of God. Hindi lang po, maraming naman ang gospel of the grace of God. At isa po doon ay ang kaligtasan. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul dito, meron pong course, meron pong kalsada, meron pong daan. Okay? At ang sabi ng ating apostol dito ay matapos sana niya yung daan na binigay sa kanya ng Panginoon. So para po tayo sa atin ngayon, meron po tayong tinatahak na daan. Sana hindi po tayo nalilihis. Okay? Sana po hindi po tayo nalilihis sa daan na yon. And then, ang sabi po dyan is meron po nabanggit si Apostle Paul na ministry. Okay? So while we are talking or while we were walking on our path, okay, meron po tayong mga ministry. Okay? Meron po tayong dapat trabaho para sa ating local church. Meron din po sana tayong nako-contribute sa body of Christ. Hindi lang po yung nakaupo tayo every Sunday and Wednesday, okay, or Thursday kung kailan man ang inyong prayer meeting, okay, hindi lang po tayo nakaupo and then nakikinig and then uwi na. Hindi lang po sana gano'n ang ating trabaho sa ating mga local churches. And then ang sabi po dito, the word na testify. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng testify? Okay? Witness. Ito, pag sinabing testify, ikaw ay isang witness. So pag ikaw ay pumunta sa isang korte at tinawag ka na maging witness, okay, sasabihin mo yung kung ano yung totoo. Okay? So ganun din po ang ating trabaho bilang isang member or kasama or naligtas sa pamamagitan ng gospel of the grace of God. Meron po tayong patotoo. Okay? Meron po tayong testimony.
Okay? Meron po tayong iniingatang testimony para po sino man ang makakita sa atin. Una sa lahat, makita lang makita, susunod is marinig, okay? And then, makasalamuha, pwede po natin silang mabahaginan ng salita ng Diyos. Kasi pag nakita ka nila na iba ka sa mga unbeliever, let's say unbeliever, meron ka ng something. Okay? Makikita nila, one time po noon ako po yung nag-aaral, meron pong nag-chat sa akin, kaklase ko siya pero hindi kami close. Okay, at sabi niya is, Kuya, sabi niya ngayon, kasi po nag-aaral po ako ulit. Anong taon ako nag-aaral? 26, no? 26 years old, nag-aaral po ako ulit ng college. And then, syempre ako yung mga matatanda sa mga kaklase ko. Then nag-chat siya sa akin, Kuya, pwede mo ba akong pag-pray? Sabi niya, kasi parang malapit ka sa Diyos eh. Sabi niya ganyan. Sabi, parang malapit sa Diyos. So in short po, is something, meron silang mapapansin. Sa itsura mo pa lang, sa aura mo pa lang, sa vibe mo pa lang, meron na silang mapapansin. Okay? And that is our testimony or testify. Ano pa? The way you speak. Okay? Then the way you act. Okay? The way you think. Yan, lahat yan is magiging testimony mo sa pag ikaw ay lumabas ng iyong bahay. Actually, kahit hindi sa labas ng bahay, sa loob din mismo ng bahay. Okay? Kamusta po ang mga parents dito? Kamusta po ang mga children dito? Kamusta po ang husband and wife dito? Okay? Kahit na ba Kristiyano yung asawa mo, nagiging good testimony ka ba sa kanya? Okay? Kahit na ba Kristiyanong family kayo, Christian family kayo, sabi ko nga po sa inyo, baptist pa ako simula nung bata. Okay? So, si mama at papa ay baptist kami. So, ang tanong, nagiging good testimony po ba tayo sa ating mismong pamilya? Okay? Kaya po, again, that is our gospel. Next po is the gospel of the kingdom, Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, verse 35. Okay, Matthew chapter 9. Actually, marami pong verse patungkol sa gospel of the kingdom. Pero ito lang po ang aking napili. Matthew chapter 9, verse 35. Okay, nandiyan na po. Ang sabi po dyan sa Matthew chapter 9, verse 35, And Jesus went about all the cities and villages, preaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. So yan po yung mga key verses po natin patungkol sa dalawang gospel na ating pag-aaralan ngayong umaga. Okay, next. Ano ba ang ibig sabihin ng gospel? Okay, ang ibig sabihin po ng gospel is good tidings. I want you to, let's compare itong dalawang verses na to. Luke chapter 4, verse 18. Okay, Luke chapter 4, verse 18. Andiyan na po. Okay, ang sabi po dyan, The Spirit of the Lord is upon me, because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight of the blind, to set at liberty them that are bruised. Okay, so I want you to focus po to the word, preach the gospel. Okay? Let's open Isaiah chapter 61. Okay? Isaiah chapter 61. So, preach the gospel po, yung kay Luke, no? Let's see Isaiah 61 verse 1. Okay? Sabi po dyan, The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He had sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the openings of prison to them that are bound. So kay Luke, preach the gospel. Kay Isaiah, preach good tidings. Okay? So, good tidings po ang ibig sabihin po ng gospel. Okay? Then, ano naman ang ibig sabihin ng tidings? Ang ibig sabihin po ng tidings, pag sinearch po kay Google, ay news or information. Okay? So, kaya po, ang gospel po natin, or ang gospel, salitang gospel, is good news or good information. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng gospel. Okay? Next. So, gospel of the kingdom.
what is this all about? Ano ang nilalaman ng Gospel of the Kingdom? Hindi ko po mabibigay sa inyo lahat. Okay, bahala na po yung pastor ninyo na mag-supply siguro nito in detailed. Okay, pero what it is all about? Tignan po natin kung ano po ang malalaman natin brief. Okay? It is a good news. Of course, good news ka ang pinag-usapan natin. Gospel of the Kingdom is a good news. Number 1, for Israel. So, ang Gospel of the Kingdom po ay para lang po sa mga taga-Israel. Hindi po siya para sa atin. Okay? Tayo po ay pango. Mayroon po siguro ilan dito ay matangos ang ilong, no? Okay, pero karamihan po sa mga taga-Israel ay matatangos ang kanilang mga ilong. Okay, so yung pa lang, doon pa lang sa kay-3 rin yun, hindi na tayo pwede. Okay? So, ang Gospel of the Kingdom po ay para lang po sa mga taga-Israel. Let's open Matthew chapter 4, verse 23. Okay, Matthew chapter 24, verse 4 pala, sorry. Matthew chapter 4, verse 23. Nandiyan na po. Okay, ang sabi po dyan, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. So pumunta ang Panginoon sa Galilee. Pumunta ang Panginoon sa mga synagogue. Okay, pag sinabi pong synagogue, automatic po Israel po yon. Okay? A group of Israelites pag sinabing synagogue. Okay? Next, chapter 10. Matthew chapter 10, verse 5 to 7. Matthew chapter 10, verse 5 to 7. These 12 Jesus sent forth and command them, saying, Go not into the way of the Gentiles. Go not. Sana po, naiintindihan po natin yon. And unto the city of Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So sino ang target ng 12 apostles? The lost sheep of the house of Israel. Verse 7, as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Okay, so hindi po natin pwedeng angkinin ang gospel of the kingdom. Kasi yan po ay para sa mga taga-Israel lamang. Okay, next. The good news is about the promised kingdom to David is at hand. So magandang balita po sa mga taga-Israel, okay, na yung pinangakong kingdom ng Panginoon para kay David ay at hand na. Ano ibig sabihin ng at hand? Abot kamay. Okay, so pag sinabi pong abot kamay, malapit lang yun. Okay, so ang good news para sa mga taga-Israel ay yung kingdom na pinangako ng Panginoon kay David ay at hand na. Okay, let's open 2 Samuel chapter 7. Ito po yung pinramis ni God kay King David na verse. 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 17. Okay, 2 Samuel 12:17. Nandiyan na po. Okay. Masyadong serious tayo Okay. 2 Samuel chapter 7 verse 12. Okay. So, ang sabi po dyan, wait lang po, wala pa ako. 2 Samuel chapter 12 or chapter 7 verse 12. And when thy days be fulfilled, thou shalt sleep with thy fathers. I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. And he shall build an house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Verse 14, I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men. Verse 15, but my mercy shall not be part away from him, as I took it from Saul, whom I have put before thee. Verse 16, and thine house and thy kingdom shall be established forever before thee. Thy throne shall be established forever. Then verse 17, according to all the words and according to all this vision, so did Nathan speak unto David. Nangyari na po ba yan?
Nagkaroon na po ba ng kingdom ulit ang mga taga-Israel? Okay? Wala. Ano ang huling traces ng kingdom sa Israel noong sila po ay bago sakupin ng Assyria at saka ng Babylonia? Okay? After that, wala na pong kingdom na nagawa or natuloy or nagkaroon ang Israel. So mula noon hanggang ngayon, wala pa rin pong king ang Israel. So ang tanong, nangyari na ba yan? Hindi pa. Ang Diyos ba ay sinungaling? Hindi. Okay? Gagawin ng Panginoon yan. Okay? Ipe-perform ng Panginoon yan. Kaya lang, hindi pa yan nangyayari. Therefore, hindi po siya para sa atin. Okay? Matthew chapter 3. Okay? Matthew chapter 3. Paano, pastor, yung... mamaya po. Sige, Matthew chapter 3 muna. Okay, Matthew chapter 3, verse 1 and 2. Matthew chapter 3, verse 1 and 2. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Okay, so si John the Baptist ang nagsasabi niyan. Paano, pastor, tong Matthew 16:18, hindi ba yan ngayon? Okay, hindi ba yan yung church natin ngayon? Matthew 16:18. So ang sabi po dyan is, And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hindi po yan ngayon. Okay? Hindi rin po yan nangyayari, hindi po yan ang start ng ating church. Okay? Hindi po, wala pa po lahat ng mga bagay na yan. Okay? So doon muna tayo. The promised kingdom, good news sana to para sa mga taga-Israel kasi darating na or abot kamay na lang ang kingdom sa kanila. The next, number 3, ano pa ang good news sa mga taga-Israel? Ang good news sa mga taga-people of Israel is the promised king from the seed of David is with them already. Okay? Kasama na nila yung king. Okay? Yun yung good news. Yan yung sinasabi ng gospel of the kingdom. Okay? Isaiah chapter 7. Let's open. Isaiah chapter 7 verse 14. Okay? Isaiah chapter 7 verse 14. Andiyan na po. And sabi po dyan, Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Okay? Alam po lahat ng mga taga-Israel, taga-Bethlehem, I think, dahil lahat po ng mga taga-Bethlehem, alam nila na si Mary at saka si Joseph ay magpapakasal na. Okay? Alam po nilang lahat yon na magpapakasal na si Mary at saka si Joseph. Pastor, hindi sila mag-boyfriend-girlfriend? Hindi po. Okay? Hindi po sila mag-boyfriend at girlfriend. Ang tawag po sa kanila ay betrothed or engage. Okay? And hindi po ibig sabihin na engage ka na ay pwede mo nang yakap-yakapin yung mapapangasawa mo. Hindi ibig sabihin, engage ka na, ay pwede mo nang hawak-hawakan yung mapapangasawa mo. Hindi po ganun ang testimony ni Joseph at saka ni Mary. Okay? Dahil po, let's open. Matthew chapter 1. Matthew chapter 1, verse... Sabay yun. Matthew chapter 1, verse... Yung sinabi ni Mary na wala pa ako, I know not a man. Okay, paano ako mabubuntis if I know not a man? Sabi ni Mary. Okay? Wala ata dito. Sa ibang book ata yun. Okay, so... Luke 1:34. Sorry po. Luke chapter 1, verse 34. Okay, nakipag-usap ang anghel sa kanya. At ang sabi niya is, mabubuntis ka, Mary. Okay? Then, ang sabi ni Mary, Luke chapter 1, verse 24. 34. Okay, sorry, 34. Then Mary said unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? Okay? Pero ready na siyang magpakasal. Meron na siyang engaged
person, okay, sa kanya si Joseph, pero ang sagot niya sa angel, okay, how shall this be seeing I know not a man? Ibig sabihin po, wala pong nangyayari kay Joseph at saka kay Mary. Ngayon, kung ikaw ay pinangangatwiranan mo ang boyfriend at girlfriend, ay hindi po yan ang susuporta sa'yo. Okay? Side trip lang po yun. Okay? So, the kingdom of heaven or the good news about kingdom of heaven is the king is already there. Okay? At yung sign na virgin birth, okay, ay nasa kanila na. Pero anong ginawa nung nalaman nila yon? Nagtago sila sa Egypt. It's because of baka batuhin si Mary ng bato. Okay? Dahil po ang rules sa Israel ay pag ikaw ay dalaga at ikaw ay nabuntis, okay, ang punishment mo ay stone to death. Okay, ayaw ni Joseph yun na mangyari. So, ang ginawa niya, tinago niya hanggang sa si Jesus Christ ay ipanganak. Okay? Let's open ayan pala, nandiyan pala yung mga verses. Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9 na lang. Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. Okay? Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. So, sabi po dyan, and unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Verse 7, of the increase of his government, the peace there shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, or to order it and to establish it with the judgment and with justice from henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Okay? So, nandyan na ang king. At siya na ang mag-reign as king sa kanyang kingdom. That is the good news. Okay? Pero alam na po natin yung storya, no? Nireject ng mga taga-Israel ang kanilang king. Nireject nila si Jesus Christ as their king. Okay? Then, let's compare. Ano naman ang gospel of the grace of God? Ano naman ang nilalaman ng gospel of the grace of God? The same sila na good news? Okay? Kanina, ang gospel of the kingdom is for Israel only. Ngayon, is the gospel of the grace of God is for all mankind. Sa ating lahat. Okay? Pastor, kasama yung mga taga-Israel doon? Yes po. So, pag sinabi pong lahat, ay lahat. Hindi po, gumagamit naman po ang Bible po natin ng some. Gumagamit naman din po ang King James Bible ng many. At gumagamit din po ang King James Bible ng all. Okay? So, pag sinabi pong all, lahat po yan. Titus chapter 2, verse 11. Okay? Titus chapter 2, verse 11. So, ang sabi po dyan, for the grace of God that bringeth salvation had appeared to all men. Okay? Side tip lang din po, no? Kung kayo po ay nag-iisip sa mga namatayan yung kamag-anak, okay, mahal sa buhay, tulad po ni Pastor Ricky na sampungan niya yung kaligtasan. So, meron po kami sa brethren namin nagtanong sa akin, Pastor, yung nanay ko, sabi niya ganyan, ligtas kaya siya? Sabi niya ganyan, kasi, hindi ko, nung nalaman ko to, unbeliever pa ako at patay na siya. Na, meron kayang someone na nakapag-share sa kanya, I believe meron po. Okay, naabutan siguro siya ng tracts, nabahagian siguro siya ng salita ng Diyos. Dahil po sa verse na to, ang sabi po dyan, ang salvation ng Panginoon ay nagpakita sa lahat ng tao. Okay? So I believe lahat po ng namatayan nating mga kamag-anak, nung bago natin makita ang kaligtasan, ay na-share na rin po sila. And again, decision lang po nila yon kung naniwala sila o hindi. Kaya hindi ko po pwedeng sabihin na sila po ay ligtas. Okay? So, again, the salvation or the grace of God is appeared to all men. 1 Timothy chapter 2, verse 4. 1 Timothy chapter 2, verse 4. Okay, ang sabi po dyan, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth.
Ang gospel of the grace of God po ay hindi lang po kaligtasan. Sabi ko nga po sa inyo kanina. Okay, ang sabi po dyan, gusto ng Panginoon na maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan po ng kanyang biyaya. Okay? And then pagkatapos mong maligtas, sinasabi mo ngayon sa akin, sinasabi mo ngayon sa inyong mga pastor na kayo ay ligtas, ang susunod po dyan is come unto the knowledge of the truth. Hindi po pwedeng aligtas na ako, pwede na akong gumawa ng mga kasalanan pa, lalo. Sabi ko nga po, sa church po natin, hindi ka niligtas ng Panginoon para maging makasalanan. Okay? Hindi ka niligtas ng Panginoon para lalong magkasala. Okay? Doon ka nga niligtas ng Panginoon sa kasalanan eh. Tapos ngayon, babalik ka doon ng mas malala ka dahil palangit ka na. Okay? Tayo pong mga Kristiyano ay niligtas ng Panginoon para po makarating sa kaalaman ng katotohanan. Yung truth na sinasabi. Okay? Yung katotohanan. Ano yung mga katotohanan? Marami po yan sa libro ni Apostle Paul. Sa epistles ni Apostle Paul. Kasi ang mga ligtas ay dapat mayroon pong manifestation sa kanilang buhay. Okay, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Pag ikaw ay nagtatrabaho. Okay, sabihin natin nagtatrabaho ka. Makikita ba ng kapitbahay mo na ikaw ay nagtatrabaho? Yes. Makikita nila na papasok ka sa work. Makikita nila na naka-uniform ka, if ever man kung may uniform. Makikita nila na nagtatrabaho ka. Okay? Kahit hindi mo sabihin sa kanila, makikita din sa kilos mo, sa schedule mo, makikita lang mga tao sa paligid mo na nagtatrabaho ka. Okay? Therefore, they conclude, merong trabaho itong taong to. Okay? Same goes din po sa atin. Sana makita po sa atin na tayo po ay ligtas. Sana makita po sa atin na tayo po ay naniniwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung walang pagkakaiba, okay, pag walang pagkakaiba, ganito po ang mangyayari dyan pag walang pagkakaiba. Okay, dito na lang ako mag-i-stay sa religion ko, pareho lang naman pala tayo. Okay? Ano ba? Manginginom. Okay? Ang Baptist, manginginom. Ang Katoliko, manginginom. Bakit pa siya pupunta sa Baptist? Pareho lang naman pala tayong manginginom. Mag-inuman na lang tayo. Okay? Nai-guess nyo po? Kaya nga po, ang gusto ng Panginoon pagkatapos maligtas ang isang kaluluwa ay mapunta sa katotohanan. Okay? At ang gospel of the grace of God, ituturo po lahat yan sa atin. Okay, next. Romans chapter 1. Romans chapter 1 verse 16. Romans chapter 1 verse 16. Sabi po dyan, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Okay? To the Jew first and also to the Greek. Pag sinabi pong salita ng Diyos na believe yun. Okay? Hindi yun prayer. Hindi yun accept. Hindi yun confess. Hindi yun kung ano-ano mang klaseng salita. Pag sinabing believe. Okay? Yun lang. Huwag mo nang dagdagan, huwag mo nang bawasan. Kasi pag mayroong pagbabago dyan, ang tawag ng Bible dyan ay another gospel. Okay? Kaya nga po, sana pag sinabing believe, nabasa mo, believe. Pag nabasa mong receive. Hindi acceptance yon. Hindi accept. Iba po ang receive sa accept. Okay? So sana po, pag ginamit ng Bible na receive, ay receive. Pastor, sideways lang din po, no? Pastor, wala bang salitang accept sa Bible? Meron po. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. So, pag sinabi, ang Bible ay gumagamit din ng word na accept. Okay? So, pag sinabing accept. Pag sinabing receive. Ephesians chapter 1, verse 6. To the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Okay? Hindi mo a-accept ang Panginoon. Gagawin ka niyang ka-accept. Okay? Sino ang mag-a-accept sa atin? Hindi tayo mag-a-accept sa Diyos. Diyos ang mag-a-accept sa atin. Okay? Kaya nga po may salitang accept, kaya iba po ang receive sa accept. Okay? Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse 17 and 18. Romans chapter 5 verse 17 to 18. Sabi po dyan, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace
and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Verse 18, therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Ano yung free gift na yan? Okay? Ang free gift po na yan ay si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ po ang nagbibigay ng biyaya. Okay? Siya po ang biyaya. Actually, John chapter 1 verse 14 muna tayo. John chapter 1 verse 14. The Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Verse 17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Okay? So, ang gospel of the grace of God ay dala-dala ni Jesus Christ. Okay? Next. Ano pa ang good news? Number 2, good news, because the salvation of the soul is open for all men. Okay? Ang kaligtasan po ng kaluluwa ay bukas na po sa lahat ng tao. Okay? Alam niyo po ba ang Abraham's bosom? May idea kayo about Abraham's bosom? Sino ang mga nandun sa Abraham's bosom? Old Testament saints. Okay, may nagtanong din sa akin, Pastor, pag namatay ba ang tao ngayong panahon na to, pag namatay ba ang tao, may pupuntahan pa siyang iba maliban sa langit? Sabi niya ganyan. Linawin natin bro, sabi ko sa kausap ko, sa member namin. Kristiyano ba yan o hindi? Ligtas ba yan o hindi? Kasi pag hindi siya ligtas, pupunta siya ng impyerno. Pero pag ligtas siya, pupunta siya ng langit. Pastor, paano yung Abraham's bosom? Okay. Wala na pong Abraham's bosom ngayon. Okay? Noon, bago mamatay si Kristo, bago siya ma-crucify, meron pa. Pero nung namatay na si Kristo, namatay, nilibing at nabuhay magmuli, wala na pong Abraham's bosom. Okay? Bakit? Kinuha na ng Panginoon yung mga nandun at dinala na niya sa langit. Okay? So tayo po, noon, ang mga Old Testament saints, hindi sila diretso sa langit. Nandun sila sa paradise or Abraham's bosom. Okay? Ngayon po, is open na ang heaven para sa ating mga kaluluwa. Okay? Because of our Lord Jesus Christ. Okay? And specifically to the Gentiles. So open na po ang salvation, specifically sa mga Gentiles because of the broken wall of partition. Okay? Let's open Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 13. Okay, Ephesians chapter 2 verse 13 to 15. Sabi po dyan, but now, Christ Jesus, who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. For He is our peace, who had made both one, and had broken down the middle wall of partition between us, having abolished into His flesh the enmity, even the law of commandments containing in ordinances, to make Himself of twain one new man, so making peace. Okay, ano yung broken wall of partition na sinasabi mo, Pastor? Okay, na tayo po yan, yung wall na yan, noong panahon po ni Abraham. Okay, dahil sila po, ang Israel po ay pinili ng Diyos. So nagkaroon ng differences between Gentiles and the Israelites. Okay? At nangungusap ang Panginoon throughout Old Testament, nangungusap ang Panginoon sa mga taga-Israel. Alam po natin yan. Okay? And then sila po ay kinakausap ng Panginoon at sa dealing ng Panginoon ay sa mga taga-Israel lamang. Paano tayo noon, Pastor, ng Old Testament? Paano maligtas or paano, sabihin natin maligtas ng Old Testament ang mga taga-Israel? Kailangan mong, ang mga Gentiles, kailangan mong kumampi sa mga taga-Israel. Katulad po ni Rahab, kung kilala nyo si Rahab. Si Rahab po ay isang harlot sa Jericho. Okay, correct me if I'm wrong. Okay, and then kumampi siya sa mga taga-Israel, therefore inabsorb siya ng mga taga-Israel. Yun lang ang paraan ng kaligtasan noon.
nakadikit dapat tayo sa Israel. Pero ngayon, the gospel of the grace of God, inopen na ng Panginoon ang kaligtasan. At paano ka maliligtas? Sa panahon natin ngayon, only believe. Okay? Only trust. Ephesians 1:13. Let's open. Ephesians 1:13. In whom you also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Kaya po, hindi po sa pamamagitan ng prayer ang kaligtasan po natin. Hindi rin po sa pamamagitan ng acceptance o ang kaligtasan po natin. Hindi rin po sa pamamagitan ng pagko-confess ng kasalanan natin para tayo maligtas. Hindi po sa mga bagay na yan. Only believe and only trust on the finished work of our Lord Jesus Christ. Open na ang kaligtasan. Galatians chapter 1. Galatians chapter 1 verse 15. Galatians chapter 1 verse 15. Sabi po dyan, and when it pleased God who had separated me from my mother's womb and called me by His grace to reveal His Son in me, that I may preach Him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood. Okay. So, ang kaligtasan po ay sa pamamagitan po ng preaching or paniniwala at pananampalataya. And yun po yung pinipreach ni Apostle Paul po para sa atin. Okay? Then, Acts chapter 26. Acts chapter 26 verse 17. Okay? Acts 26 verse 17. Sabi po dyan, delivering thee unto the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Okay? So, ang kaligtasan po natin ay sa pamamagitan po ng faith nino. Faith ni Jesus Christ. Okay? Yung salvation po natin ngayon is pamamagitan po ng faith ni Jesus Christ. Pastor, wala akong faith. Okay? Wala po. Okay? Ang kailangan lang po natin gawin is mag-believe. Okay? Yung faith, once you believe, you will have the faith or you will receive the faith of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po yung Ephesians chapter 2 verse 8, okay? Ang daming gumagamit nito. Kahit yung mga born again, kahit yung mga, I don't know sa Pentecostal, pero born again, may nakausap ako, ano din sila? Ephesians 2, 8 and 9. Ano ang nakalagay doon? Siguro po kabisado na natin yan. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Yung true faith po na yun, ay hindi po yun yung faith natin. Kaya nga siya true faith. Faith po yun ni Jesus Christ. At ang nakapagliligtas po ay biyaya sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaninong pananampalataya? Pananampalataya ni Kristo. Okay? At paano mo matatanggap ang pananampalataya ni Kristo? If you believe. Okay? Galatians chapter 3. Para po maging malinaw. Galatians chapter 3, verse 22. Galatians chapter 3, verse 22. Ang sabi po dyan, but the scripture had concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. You need to believe in order to get or to receive the faith of Jesus Christ. And once you receive the faith of Jesus Christ, you will be saved by grace. Okay? Nag-gets po? So, nasaan yung contribution mo? Wala. Wala talagang contribution sa ating kaligtasan. Wala kang contribution. Okay? Paniniwalaan mo lang. Maniwala ka lang doon sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, and therefore you will be saved. Okay? Kaya kahit yung mga may sakit na sinusubuan na lang ng kanilang mga kapamilya sa higaan, kayang mag-believe. Okay? Kasi kung ibang-ibang paraan pa, ang sabi ng Bible is mababaliwala ang preaching of the cross. Okay? Next,
1 Thessalonians chapter 2 verse 16. 1 Thessalonians chapter 2 verse 16. So, ang sabi po dyan, 1 Thessalonians chapter 2 verse 16, forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins always, for the wrath is come upon them to the uttermost. Yan po talaga ang ating situation. Okay, tayo mga Gentiles is papunta po tayo sa, mararanasan po natin yung puot ng Diyos. Tayong mga Gentiles. Pero dahil po sa grace, the gospel of the grace of God, bumukas ang pintuan ng kaligtasan para rin sa atin. Okay? Pwede na rin po tayong maligtas. Wala ba tayong concept ng Diyos? Meron. Kaya nga meron tayong mga Diyos-Diyosan tayong mga hentil. Okay? Sa mga Grego, meron silang Zeus, Poseidon at Hades. Tayong mga Pilipino, meron. Okay, lately po may nakausap kami, naka-fellowship na pastor sa Davao del Norte. Okay? Napunta siya doon sa Davao del Norte at ang kanyang mission is ma-sharean yung mga katutubo doon sa Davao del Norte. At buong akala ko na wala nang nagpa-practice ng Diyos-Diyosan. Meron pa pala. Akala ko ang Diyos-Diyosan dito sa Pilipinas ay doon sa mga malalaking simbahan. Huwag na natin mag-name ng name kasi naka-live tayo. No? Okay. So, akala ko yung Diyos-Diyosan sa Pilipinas to ay yung sa mga malalaking simbahan. Hindi pala. Doong naka-fellowship namin siya, meron pa rin palang nagpa-practice ngayon ng mga Diyos-Diyosan tulad po ng Diyos ng araw, Diyos ng ulan, at Diyos ng sakit. Something like that. Tapos ang ginagawa nila is pag na-offend mo yung Diyos na yon, kailangan mong magbigay ng manok. Yung papaduguin. Tapos, i-sprinkled sa'yo. Okay, yung dugo ng manok. Sabi ngayon. Kasi nga po, sa kanila, nakwento niya sa amin, nung bago-bago pa lang siya, na ang ang bata ay may sakit, hindi sila naniniwala sa ospital. Hindi sila naniniwala sa doktor kasi meron daw masamang spirito doon sa ospital. Sabi ganyan. So sabi niya, hindi dali natin sa ospital yan dahil nga hindi yun yung paniniwala nila ay hindi nakakagamot or merong masamang spirito sa ospital. Talagang makikita daw niya na namamatay na lang yung bata sa kanyang harapan. Okay? Imagine nyo bakit baka ma-offend daw yung Diyos nila. And then, ang sabi niya sa akin, ino-honor ng gobyerno yung kanilang pamamahala. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Ibig sabihin, pag pinatay ka nila doon, hindi makikialam ang gobyerno. Wala silang criminal accountability. Okay? So, kaya maingat siya na magbahagi, baka ma-offend niya, at ang sunod kasi doon, patay talaga. Ay, meron ba lang ganun sa Davao del Norte? Meron. Kaya maingat kami. Sabi niya ganyan. Okay? Kaya nga po, sabi ko, grabe pala. No? Hanggang ngayon, meron pa rin paniniwala about that kind of Diyos-Diyosan pa rin. Okay? Pero po, ang grace, the gospel of the grace of God ay may dala-dala pong kaligtasan. At ang kaligtasan po na yon ay sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya at paniniwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. I don't know kung madidetail ni Pastor Ramon yan mamaya. Okay? Next! The gospel of the grace of God is about, or good news is about, number 3, for the saved soul because they are in a body. Meron pong body. Okay? Sa gospel of the grace of God. Okay? The 1 Corinthians chapter 12, 1 Corinthians chapter 12, verse 13. 1 Corinthians chapter 12, verse 13. And sabi po dyan, for by one Spirit, we are all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, have been all made to drink into one Spirit. So tayong lahat ng mananampalataya, if you believe the gospel, if you believe the finished work of our Lord Jesus Christ, you will be in the body. So pag sinabi pong in, sa loob. Okay? Romans chapter 12, verse
5. Romans chapter 12, verse 5. Ang sabi po dyan, so we, being many, are one body in Christ. And everyone members of one of another. Okay? So, nasa loob po ng isang katawan ang mananampalataya. Okay? Next. So, being in the body, ano ang mga benepisyo na being in the body? Number 1, someone is caring, suffering, and rejoicing with you. Okay? 1 Corinthians chapter 12. Balik po tayo sa 1 Corinthians chapter 12, verse 25. 1 Corinthians chapter 12, verse 25, that there should be no schism in the body, but there the members should have the same care one for another. Okay? So tayo po, isang mananampalataya ay mapupunta sa isang katawan, at pag tayo po ay nasa isang katawan, sana tayo po ay mag-intindihan or caring one another. Okay? Sabi po dyan sa verse 26, whether one body or whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Okay? Sana po, tayo po, mga mananampalataya ngayon ay nasa iisang katawan. Therefore, tayo po ay magmahalan, magkaroon ng concern sa isa't isa, magkaroon po ng pagmamahal sa isa't isa. Kung meron pong paghihirap yung kapatiran po natin, samahan po natin siya doon sa paghihirap na yon. Kung meron pong kasiyahan sa ating, kung meron pong kasiyahan na nangyayari sa kapatiran po natin, maging masaya din po sana tayo. Huwag po sana tayong maging Pilipino. Dahil ang Pilipino po ay Gentile mindset. Okay? Hindi na po tayo Pilipino in spiritual sense, no? Of course, in nationality, Pilipino po talaga tayo. Pero pag sinabi pong Pilipino kasi, ay meron pong crab mentality. Okay, ano ibig sabihin ng crab mentality? Hilaan, pababa. Hinihila mo yung mga nasa taas, pababa. Okay? Hindi po sana tayo gayon bilang isang mananampalataya. Sana tayo yung example na kung may masaya, merong umaasenso sa ating church, sa ating ka-member or kasama sa church, mayroong umaasenso, gumaganda ang buhay nila, maging masaya tayo para sa kanila. Huwag sana tayong magkaroon ng, baka may ginagawa yan. Baka gando yan, baka yan, ganyan. Huwag po sana tayong kontra. Okay? Kung okay naman ang gusto or nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya, maging masaya po tayo doon. Okay? At kung siya ay malungkot, samahan po natin. Okay? At again, last time po kung naaalala nyo, meron po tayong one another principle. Okay? At isa doon ay magtratuhan tayong pamilya. Okay? Yung mga unmarried na babae, tratuhin natin sila as sister. Ang mga unmarried na lalaki, tratuhin natin sila as brother. Yung mga makakatanda po sa atin, tratuhin natin sila as father and mothers. Okay? At medyo matanda, kuya at ate. Yan. So, sana po magtratuhan po tayo ng ganun. At huwag po sanang mag-work si Satan sa ating mga buhay. Bakit? Paano mag-work si Satan sa ating buhay? Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 26. Ephesians chapter 4 verse 26. By the way, basahin po natin to ng may understanding. Be angry and sin not. Pwede pong magalit. Okay? Pwede pong magalit. Pero ano ang kasunod? Iwasang magkasala. Okay? Normal po sa ating mga tao na magalit. Kasama po yan sa ating emosyon bilang isang tao. Pero ano ang warning ng Panginoon sa atin? Huwag magkakasala. Paano magkakasala pag galit? May lumalabas sa iyong bibig na hindi magagandang mga bagay or mga salita. Meron kang kinikilos na hindi maganda. Okay? Manununtok ka or meron kang madadampot and then ihagis mo pag galit ka. Okay? Again, may warning ang Panginoon. Pwedeng magalit, pero huwag po magkasala. Be ye angry and sin not. Next, let not the sun go down upon your wrath. Huwag patatagalin ang galit. Okay? Kahit hindi pa siya nagsusorry, patawarin mo na siya. Okay? Opo, patawarin mo na kasi pag pinatagal mo yung galit mo, verse 27, pag pinatagal mo yung galit mo, neither give place to the devil.
Pag pinatagal mo yung galit na yan at hindi ka nagpatawad agad, binibigyan mo ng lugar si Satanas sa iyong puso na magtrabaho. Ano bang gagawin ni Satanas? Destroy. Sisirain ka lang ni Satanas. Okay? Is there any good thing about Satan? Wala. Okay? Satan symbolize bad. God symbolize good or represents good. Di ba? Tama po ba? Okay. So, anything that bring or lumalabas kay Satanas ay masama. Kaya po, wag natin siyang bibigyan ng lugar sa ating puso at sa ating buhay, lalo na sa ating pamilya. Okay? Dahil pag nabigyan natin siya ng lugar, ay puro po pain lang ang meron sa atin. Okay? So, if you are in the body, there is someone who is caring and suffering and rejoicing with you. Meron kang kasama. Hindi ka nag-iisa. Okay? Kung hindi mo man masabi yung problema mo sa kapatiran mo, sabihin mo kay pastor. Hindi namin ipagchichismis yan. Okay? Hindi namin ipagkakalat yan. Kasama mo kami na mananalangin kung anumang klaseng problema meron ka. Okay? At sana po pagpalanginan po tayo sa isa't isa. Okay? Ano pa ang benepisyo ng nasa katawan? Of course, nagbe-benefit ka dun sa katawan na yon. Benefiting from it. Okay? 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10, verse 16 to 17. Okay, 1 Corinthians 10:16. The cup of blessings which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Verse 17. For we, being many, are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. Okay? Ibig sabihin po ng partakers is nakikinabang po tayo sa katawan. Okay? Nakikinabang po tayo kay Kristo. Dahil po yung body po na yan ay kay Kristo. So kung ano ang nangyayari kay Kristo, nakikinabang tayo kasi nasa loob tayo or nasa in the body po tayo. Kung ano man ang meron kay Kristo, nakikinabang ka lang. Nakikinabang lang tayo. So wag sana tayo magkaroon ng mataas na ego. Okay? Romans chapter 11. Okay? Ganito po kasi ang nangyayari eh. Nakakaasa na po kasi tayo sa ating mga kakayahan, ability. Okay? Hindi natin nakikita na kung bakit ka kung bakit ka maluwag sa buhay ngayon, kung bakit ka masaya ngayon, kung bakit ka kontento ngayon, kung bakit okay ka ngayon dahil nasa loob ka ng katawan ni Kristo. Nagbe-benefit ka doon. Okay, Romans chapter 11. Romans chapter 11 verse 17. Sabi po dyan, if some of the branches be broken off, and thou being an wild olive tree, ang wild olive tree po na yan ay tayo yan, mga Gentiles. At yung olive tree po, yung mismong olive tree ay si Jesus Christ. Okay? And sabi dyan, we're grafted in among them, and with them partakers of the root and the fatness of the olive tree. Okay? Ikaw na sanga na nilagay doon kay Kristo, ikaw ay nakikinabang kay Kristo. So, wag sanang maging mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kasi sabi dyan sa verse 18, boast not against the branches. Huwag ka sanang maging mayabang. Halimbawa, nagkaroon ka ng abilidad na makabili ng sasakyan, magpa-aircon ng bahay, magpagawa ng malaking bahay. Okay? Medyo umaangat ka na sa buhay. Huwag sanang kasama ang pag-iisip sa yung ulo sa pag-angat din. Okay? Sana ang buhay na lang ang umangat, huwag na yung ulo mo ang umaangat. Okay? Huwag na po sanang ganoon dahil lahat po ng meron ka ay binigay lang sa'yo at pinagkaloob lang ng sa'yo ni Kristo. Okay? Yung lakas mo, nabibili mo ba yan? Yung lakas, pwede bang bilhin ng lakas? Hindi. So kanino galing yan? Sa Diyos. Okay? Kung bakit ka nakakapagtrabaho, kung bakit ka merong talino, okay, abilidad, magaling ka, at kaya mong palawakin ang iyong resources, kanino galing lahat ng mga bagay na yan? Sa Diyos. Kaya huwag kang magyabang. Okay? Yung talino nga, hindi nabibili. Kasi marami nang bumili niyan kung merong nabibili ang talino. Okay? Ang talino ay hindi nabibili. Kanino galing yan? Sa Diyos. So, sino nagbibigay sa iyo ng ability na maging magaling sa trabaho, sa negosyo, or saan man? Ang Diyos.
Kaya huwag kang magyabang. Okay, huwag tayong magyabang. Dahil tayo ay nagbe-benefit lang sa ginagawa or sa ni Kristo sa atin. Okay? Bakit? Dahil tayo ay nasa loob ng body ni Kristo. Okay? Next. Being in the body means we are under a protection. Alam niyo po ba yun? Meron pong nagpo-protekta sa atin. Sino po ang kaya makakita ng virus? Sino po ang kaya makakita ng bakterya? Ang tipong pag nakita mo, ay may bakterya dyan. Huwag tayo pupunta. Okay? Iiwasan. Wala. Okay? We are under a protection. Ephesians chapter 5 verse 23. Ephesians chapter 5 verse 23. And sabi po dyan, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Merong nagpoprotekta sa'yo. Okay? Kung bakit hindi ka natutulad sa mga nakikita mo sa kalsada na hindi ka na-aksidente, kung bakit hindi ka natutulad na sinasaksak or pinapatay or ninanakawan, kung bakit hindi nangyayari yan sa buhay mo, kasi merong nagpoprotekta sa'yo. Okay? At sino yon? Si Jesus Christ. Kasi saan ka ba? Nasa loob ka ng kanyang katawan. Okay? Ngayon, if pinili mo na mamuhay outside of Christ, okay? Kasi in the body. Kung mamimili ka, pipiliin mo na mamuhay outside of Christ, okay? Mawawala ang proteksyon ng Diyos sa'yo. Okay? At yun ay nakakatakot na bagay na mangyari sa isang Kristiyano. Okay? Kaya nga po, sana maintindihan po natin yung part na yan. Being in the body lacks nothing. Walang pagkukulang. Sabi ng ano natin kanina, no? Moderator, sabi niya, yung Philippians chapter 4, let's open. Philippians chapter 4 verse 19. Sabi po diyan is but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. They take note the word need. Okay? Ano yung need? Pangangailangan. Okay, pag kami po ay nagpipreach ng gospel sa mga nakakulong, sinasabi namin na hindi ka papayamanin ng Diyos. Hindi yun ang goal ng Diyos sa buhay mo, yumaman. Okay? Pero one thing for sure, hindi ka magkukulang. Okay? Hindi ka mawawalan, hindi ka magkukulang. Bakit? Hindi man ibibigay ng Diyos ang gusto mo. Okay? Hindi man ibibigay ng Diyos ang gusto mo. Pero one thing for sure, ibibigay niya yung kailangan mo. Okay? Yun ang ibibigay niya sa ating buhay. Okay? That is one of the perks po ng in the body. Colossians chapter 2. Colossians chapter 2 verse 10. And ye are complete in Him, whether in the head of which is the head of all principality and power. Verse 19, and not holding the head, from which all the body by joints and bands, having nourishment and ministered and knit together, increased with the increase of God. Okay? Wala po tayong pagkukulang. Hindi po tayo magkukulang. Okay? Dahil malapit na ang oras, bibilisan ko na po. Of course, no more condemnation. Okay? Ano ibig sabihin ng no more condemnation? Wala na pong paghahatol. Okay? Romans chapter 8 verse 1. Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Okay? No condemnation. Next. The head must make us presentable. Imagine mo, gagawin ka pang presentable ng Panginoon. Okay? Gagawin ka pang presentable ng Panginoon. Ephesians chapter 5 verse 26. That He might sanctify and cleanse it with the washing of the word by by the word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Verse 29, for no man ever yet hated his own flesh, but nourish it and cherish it, even as the Lord the church.
For we are member of His body and of His flesh and of His bone. Gagawin ka pa niyang young looking kasi walang wrinkle daw eh. Okay? Ipe-present ka kasi niya sa kanyang sarili. Therefore, ikaw ay gagawin niyang presentable. Okay? Pag ikaw ay pumunta sa Malacanang, ang suot mo ay ang damit mo ay short at sando lang. Yun lang ang nasa cabinet mo. Pagbukas mo ng cabinet mo, short at sando lang. Sa palagay mo, papasukin ka? Hindi. Sa mga government agency nga, bawal na yung short at sando eh. Okay? Paano pa sa mismong Malacanang? Okay? Paano pa sa mismong langit? Kaya nga ang Panginoon, dito pa lang, minomold ka na niya para maging presentable ka. Okay? Para maging presentable tayo. Paano tayo minomold ng Panginoon? Paano tayo ginagawang presentable ng Panginoon? Sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Okay? Kaya huwag mong labanan ang salita ng Diyos. Napatunayan mo na tama. Okay? Konbinsido ka na tama. And then, ang susunod mong gagawin, sundin mo yung tama na yan. I-apply mo yung salita ng Diyos sa buhay mo at gagawin kang maayos ng Panginoon. Okay? Sabi po ni Pastor Ricky kanina, no? Wala namang problema sa pagsunod kung ikaw ay tunay na naglilingkod sa Diyos. Hindi ka mahihirapan kung sundin ang Diyos. Walang mahirap sa pagsunod sa salita ng Diyos kung meron kang pag-ibig na maglingkod sa Panginoon. Okay? Next po is, there is equality. Sa pag ikaw ay nasa katawan ni Kristo, meron pong equal footing. Wala na pong mataas at wala na pong mababa. Lahat po tayo ay equal sa harapan ng Panginoon. Pastor, ikaw, hindi ka ba mataas sa amin? Hindi po. Okay? Pantay-pantay lang po tayo. Okay, sabi ko nga po sa church po namin, pantay-pantay tayo. Ang pinagkaiba ko lang, nasa harapan ako. Pastor, kayo ang nasa likod. Okay, kumbaga ang leader ay nasa harapan. Okay? Na tayo ay lahat ay naglalakad sa isang pantay na kalsada. Okay? Ang mga pastor po ay nasa, kumbaga, first line of defense po kami. Okay? So, bago po, kumbaga, ang unang atake ay sa amin. Okay? At sana po is, pag-pray nyo po kami mga pastor ninyo. Dahil po, pag kami ang nasira, damay po ang membro. Okay? Pag kami po ang nalihis, ay kasama po namin kayong malilihis ng daan. Okay? Kaya nga po, pag-pray nyo po kami mga pastor ninyo. So in the body, there is equality. Then in the body, there is supporting each other. Susuportahan po natin ang isa't isa. Okay? Hindi po tayo pabigat, hindi po tayo pabuhat, sabi nga nila, no? Tayo po ay sumusuporta sa isa't isa. Kaya nga po sana, sa mga churches po natin, sana po is meron po tayong naitutulong sa ating mga churches. Okay? Sa church nyo, hanap ka ng pwede mong maitulong sa pastor. Okay? Dahil po, pag wala pong naglinis ng church, pastor po ang maglilinis sa church. Okay? Ang pamilya po ng pastor. Okay? Kayo po ay nagluluto para sa pamilya nyo. Ganon din po yung misis ko. Nagluluto din po para sa amin. Okay? Kung gaano kayo kabisi sa bahay ninyo, ganon din po kami sa bahay po namin. Okay? Tapos, walang maglilinis ng church. So, dagdag po yun sa trabaho po namin. At kami po mga pastor, I believe, ay rigorous. Pag sinabi pong rigorous is matindi rin po ang aming pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil hindi po kasalanan po namin pag nagkamali po kayo. Okay, pagdating po sa salita ng Diyos. Pag meron po kaming maling na ituro, kasalanan po namin iyon. So bago po namin ituturo ang mga bagay na itinuturo po namin sa church, binasa at pinag-aralan po muna namin yan. Okay? So it takes time. It takes days po bago po makomplete to. Okay? Imagine nyo po, galing kami sa Ripa-Grill. Okay, so 3 days po yon. Sabi ko, tatakas na lang ako, gagawa ako ng PowerPoint eh. Sabi ko, lang di ka makatakas eh. Tatawagin ka eh, dahil pastor ka. Ngayon, sabi ko, kahapon po is may surprise fellowship sa bahay. So sabi ko, mahal, sasara ko muna to ha. Diyan muna sila, hindi ko sila lalabasin kasi di pa ako tapos eh. Bukas ko na to ituturo. Sabi ko ganun. Sige, sabi niya. So, naintindihan man ng mga brethren na hindi ako agad humarap sa kanila kasi talagang rigorous po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya po sana tulungan niyo po kami
kahit sa mga simpleng paglilinis ng church, pag-aasikaso ng church, or sabihin na natin, basta po sa gawain ng salita ng Diyos, sana po may nagpa-participate po ang isa sa atin. Okay? Dahil po pag inasa nyo lahat kay pastor, inasa nyo lahat sa amin, mahihirapan po talaga kami. Okay? Sana po, yan po supporting each other. Okay? Next, so comparison po nung dalawa, what is about? The good news. Okay, kingdom gospel, and the gospel of the kingdom and gospel of the grace of God. Gospel of the kingdom is for Israel only. Okay, yung gospel of the grace is for all mankind. Kingdom is at hand. Salvation of the soul. King is already present. Then there is a body for believers. Yan po yung difference nilang dalawa. Okay? Next, actually marami pa po to, no? What is about? It's about Jesus Christ. Babasahin po natin about kingdom. Si Jesus Christ is a king. Yan po ang kanyang, kumbaga sabihin na nating status. Sa kingdom gospel, si Jesus Christ ay hari dapat. Okay? Matthew chapter 2. Matthew chapter 2 verse 2 to 5. Matthew chapter 2 verse 2 to 5. Sana po nandiyan na kayo. Saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. When Herod the king had heard these things, he had troubled and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the priests and the scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. Verse 5, and they said unto him, in the Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophets. So si GM po ay patungkol sa pagkakita ng wise men. Wala pong 3 wise men, wala din pong 3 kings sa Bible. Wise men lang po ang sinabi ng Biblia. So pwede po yung dalawa or pwede po yung marami. Okay, wag po nating limitahan yan. And then nung dumating po sila kay King Herod, ang sabi nila, where is the king of the Jews? They're talking about Jesus Christ. Okay? At ang isa po sa title or ibig sabihin ng Kristo ay King. Okay? Sa kanila. Next. Diyan po, at least na-point ko naman yan. Next. Kingdom Gospel. Ano si Jesus Christ? The one who sits on the throne of David. Okay, nabasa po natin yan kanina. Pero basahin ulit natin sa Acts chapter 2, verse 29. Okay, Acts chapter 2, verse 29. Acts chapter 2, verse 29 and 30. Sana po nandiyan na kayo. Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day. Therefore, being a prophet, verse 30, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Jesus to sit, set up Christ to sit on his throne. Okay? So si Jesus Christ po ang uupo sa trono ni David. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Ibig sabihin po, meron pong kapangyarihan ng Panginoon na mamuno. Okay? Siya po, meron siyang kapangyarihan, meron siyang authority na mamuno or mag-rule. Okay? Then number 3, okay? Si Jesus Christ po ay meron po siyang domain. Okay? Ano ibig sabihin ng domain? Meron po siyang pinaghaharian. Okay? Matthew chapter Micah. Micah na lang po. Micah chapter 5 verse 2. Okay, Micah chapter 5 verse 2. Okay, Micah. Wala na ako. Micah chapter 2. Chapter 5 verse 2. Ito po Micah chapter 5 verse 2.
Sabi po dyan, "But thou, Bethlehem, Ephrata, though thou be a little among the thousands of Judah, yet out of this shall he came forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose going forth have been from of old, from everlasting." Okay, so si Jesus Christ po ay ruler. Okay? Ibig sabihin po, meron siyang nasasakupan. Okay? Next. So si Jesus Christ ay mag-rule with the rod of iron. Ibig sabihin po niyan is kamay na bakal. Sabihin natin ganon. Okay, Revelation chapter 12. Revelation chapter 12 verse 1 to 5. Revelation chapter 12 verse 1 to 5. Sabi po dyan, "And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under his feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she being with child, cried travailing in birth, and pain to be delivered." Verse 3, "And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his head." Verse 4, "His tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born." Verse 5, "And she brought forth a man-child who was to rule all nation with rod of iron, and her child was caught up unto God and to his throne." Okay. So, ang pinapatol ko lang po dyan ay si Jesus Christ. Yung woman po dyan ay yung Israel. Okay. At alam naman po natin yung dragon na yan ay si Satanas. Umpisa pa lang, gusto na niyang pigilin ang pagkasilang ni Jesus Christ. Okay? Ang inisip niya, si Eve. Si Noah, kung naaalala niyo po. Okay? And then, yung si Jesus Christ, yung nga po nabasa natin kanina, yung si King Herod, okay? Pinigilan din. Anong ginawa ni King Herod? Pinapatay niya lahat ng mga 2 years old under na baby para lang hindi matuloy si Jesus Christ. And then, ang sabi dyan sa verse 5, ang kanyang ruling is with the rod of iron. May pamalo na bakal. Okay? Ganun po mag-rule si Jesus Christ. Okay? As King. Ang anong ibig sabihin nun? Malupit po ang ating Panginoon. Then, next. Well, how about the gospel? How about the gospel of the grace of God? Ano si Kristo sa gospel of the grace of God? Okay? Si Kristo po sa gospel of the grace of God ay Savior of our soul. Okay? Siya po ay nagliligtas ng ating mga kaluluwa. Kaya Ephesians chapter 2 verse 8, nabasa po alam po natin yan. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Okay, 2 Timothy chapter 1 verse 9. Sabi po dyan, "Who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began." Okay? So, si Jesus Christ po ay tagapagligtas ng ating kaluluwa. Next, si Jesus Christ po, siya po ang ulo at siya po ang nagmamay-ari ng katawan. Okay? Ephesians chapter 1 verse 18. Ephesians chapter 1 verse 18 to 23. Okay? "The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints." Verse 19, "And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power." Verse 20, "Which He wrought in Christ, when He raised Him from the dead, and set Him at His own right hand in heavenly places, far above all principalities and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. And had put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all." So si Kristo po ang ulo ng katawan. And then siya rin po ang nagmamay-ari sa katawan. Okay? So tayo po ay in Christ. Therefore, siya ang ating ulo
at tayo ay parte ng kanyang katawan. Okay? Yan po si Kristo ngayon. So, basahin nyo na lang po yung mga ibang mga verses. Then number 3, si Jesus Christ po ay Savior of the body. Anong pinagkaiba niyan, Pastor, sa 1? Sa 1 po, liligtas niya ang iyong kaluluwa sa impyerno, sa kapahamakan. Okay? Sa 3 po, si Kristo ay patuloy kanyang nililigtas ngayong araw na to. Okay? Pagkagising mo sa umaga, okay, wala kang, pag natutulog ka, nakabuka ang bibig mo, okay, dahil nga natutulog ka, walang pumapasok na kung ano-ano sa iyong bibig. Okay? Meron po bang ipis sa bahay natin? Meron. May daga po ba sa bahay natin? Meron din. Meron po bang mga bagay na nakakasama sa ating kwarto? Meron. Okay. Pero nandyan ang Diyos para iligtas tayo sa mga bagay na yan. Ang kaligtasan po natin ay kaluluwa. Okay? At ang kaligtasan din po natin ay yung pang-araw-araw po nating kaligtasan ngayon. Nakarating ka dito sa lugar na to na walang nangyari? Magaling ka kasing mag-drive? Ganun ba yon? Okay? Magaling ka kasing maglakad, kaya naiiwasan mo yung mga parating na aksidente. Okay? Meron ka kasing, nakikita mo kasi yung before mangyari. Ganun po ba yun? Meron po ba tayong power na makita natin na after 5 minutes, or nakikita mo yung bago mag 5 minutes? Diyos po ang nagliligtas po sa atin yan. Okay? The number 4, si Jesus Christ po ay husband of the body. Okay? Ano ibig sabihin ng husband? Mamaya po, kung loloobin ng Panginoon, okay, ng oras, is madidiscuss natin ang husband. Okay? Means, the one that takes care of the body. Ayan po yung mga verses. Pasensya na, bibilisan ko lang. Dahil baka magutom kayo. Ngayon, mabait pa yung tingin nyo sa akin. Baka mamaya, nanlilisik na. Okay? So, comparison of the gospel. What is all about? It's about Jesus Christ. Kingdom gospel. King. Jesus is king. Okay? Sit on David's throne. Ruler of his domain, rule with rod of iron. While dito, sa gospel of the grace of God, Jesus is the Savior of souls. Jesus is the head of the body, Savior of the body, and the husband of the body. Okay? Yan po yung si Jesus Christ. Okay? Next. So, bilisan ko na lang po. Messengers, no? Sino ang messengers ng kingdom? Nabasa natin kanina, John the Baptist. Nabasa din natin kanina, Jesus Christ. Nabasa din po natin kanina, 12 apostles. Okay, sila yung messengers ng kingdom of the gospel. At nung messengers na to, ay meron po silang kapangyarihan to do signs, miracles, and wonders. Okay? Kaya nilang bumuhay ng mga patay, kaya nilang magpagaling ng mga may sakit, kaya nilang gumawa ng mga mirakulong bagay. Okay? Yung tongues po ay nasa Biblia. Okay? Yung tongues po ay nasa Biblia. Nabanggit po ni Pastor Ricky kanina. No? Ang tongues ay nasa Biblia. Biblical po ang tongues, pero hindi po yan natin ginagawa. Okay? At anong ibig sabihin ng tongues, Pastor? Ang ibig sabihin po ng tongues is just another language. Yun lang po ang tongues. Okay? So pag ako po ay nagkapampangan ngayon sa inyo, dahil kapampangan po kasi ko, pag ako po ay nagkapampangan sa inyo ngayon, yung iba naiintindihan. Yung iba hindi. Okay? So ano ang kailangan gawin para maintindihan ng lahat? Magkaroon ng interpreter. Okay? So, sa panahon po nila noon, okay, nagkaroon po ng tongues para po maintindihan ng ibang mga lingwahe ang kanilang mga sinasabi. Sa Acts chapter 2, ang kanilang sinasabi ay Galilean. Ang kanilang lumalabas sa kanilang bibig ay Galilean. Pero ang pumapasok sa tenga ng mga hindi taga-Israel ay yung language nila. Okay? That is the power of the signs, wonders, and miracles. Kung babasahin niyo pa po yung Acts chapter 5, wala na akong time. Madaanan lang ni Peter, shadow ni Peter, yung mga may sakit, gumagaling. Okay? At kung tama ang aking memory, may namatay na si Lydia. Okay, tama ang aking memory. Namatay si Lydia pero nabuhay muli si Lydia. Okay? Then yung nagpipreach si Apostle Paul from third floor nalaglag. Okay, nakatulog, nabuhay ulit 'yon. Nabuhay muli 'yon.
Kaya nila yan. Pastor, kaya mo yan? Hindi ko po kaya yan. Okay? Una sa lahat po, nung panahon pa yan ng mga Acts. Okay? Ngayon po, pag may sakit kayo, huwag po kayo pupunta sa amin. Punta kayo sa clinic, sa doktor. Magpa-hospital po kayo. Hindi po namin kayang magpagaling. Okay? Hindi po kami nagpapagaling. Ang kaya lang po namin magturo. Okay? Mag-preach ng salita ng Diyos. Pero yung pagalingin ka sa sakit mo, hindi po. Hindi po namin kaya yon. Okay? Pero ang may kakayahan po na yan, bakit merong signs, miracles, and wonders? 1 Corinthians chapter 1, verse 22. 1 Corinthians chapter 1, verse 22. 1 Corinthians chapter 1, verse 22. Sana po nandiyan na kayo. For the Jews require a sign. Requirement yun sa kanila. Kaya kailangan nilang gumawa ng signs, miracles, and wonders. Alam niyo po ba, si Apostle Paul gumagawa din ng signs, miracles, and wonders. Pero bakit ngayon hindi niya tinuturo sa atin na gumawa ng ganun? Kasi hindi po tayo Hudyo. Hindi natin nire-require yung mga bagay na yan. Ano ang nire-require natin? But the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. Yun tayo. Wisdom ang sa atin. Okay? And John chapter 4, verse 48. John chapter 4, verse 48. John chapter 4, verse 48. Ang sabi po dyan. And Jesus said unto him, except ye see signs and wonders, ye will not believe. Kailangan nilang makakita ng signs and wonders bago sila maniwala. Yan yung mga taga-Israel. At yan yung para sa kingdom gospel. Okay? Next po, sa atin naman, gospel of the grace of God. Ano naman yung sa atin? Of course, ang ating messenger ay si Apostle Paul. Siya lang. Okay? Pero syempre, meron pong naturuan si Apostle Paul. Okay? Andiyan po si Timothy. Okay, let's open 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Kaya kung bakit po natututunan natin ang salita ng Diyos ngayon at meron tayong alam, it's because of naipasa po sa atin ito. Okay? 2 Timothy chapter 2 verse 1, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Ang tagal na yan, nung panahon niya buhay sila Apostle Paul at saka si Timothy. Pero hanggang ngayon, naririnig natin ang doktrina na binigay ng Panginoon sa kanila. It's because of nasalin-salin na po. Yan. Okay, kaya nga, tatandaan sana natin kung sino ang nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Okay? Next po is, these messengers do not have power to do signs, miracles, and wonders, because Gentiles do not require it. Okay, hindi natin nire-require. Okay? Kung makakita ka sa KJMJS na tinataga, hindi nasusugat, okay, I don't know, kamangha-mangha lang sila. Okay, pero ang gusto pa rin natin ay ang wisdom. Okay, next. So ito po yung comparison between the messengers. Ito po sila, Gospel of the Kingdom, John the Baptist, Jesus Christ, 12 Apostles. At anong kailangan? Requires signs. Sa Gospel of the Grace of God, Apostle Paul, and the people who believe the teachings of Paul. Ang requirement, wisdom. Okay? Para po natin ma-appreciate ang salita ng Diyos at mag-believe. Next, grace, Gospel of the Kingdom, ano yung message? Ano yung kanilang mensahe sa Gospel of the Kingdom? Okay? Repent and believe. Believe and be baptized. And repent and be baptized. Okay? So sa kanila po, may kailangan po ng water baptism. Okay? Sa Gospel of the Kingdom, kailangan po ng water baptism. Okay? Requirement po nila yon. Sa atin, Pastor, okay? Hindi po natin discretion ng isang mananampalataya kung magpapabaptize siya o hindi. Okay? Kung gusto mo magpabaptize, wala pong problema. Pero hindi po iyon dagdag or wala po yung ambag, wala po yung part sa kaligtasan natin. Okay? Hindi po tayo magpapabaptize para maligtas. Tayo po ay magpapa-water baptize kasi ligtas na tayo.
Okay? Yun po yung sa atin. Pero sa kanila, sa Kingdom Gospel, kailangan po nilang maligtas para mabaptize para makumpleto ang kanilang kaligtasan. Okay? Sana po hindi galing dyan ang paniniwala natin, no? Yung repent and believe, then repent and be baptized. Okay? Sana po wala pong nagpa-practice sa atin ng ganyan. And then, ano pa? Then believers do signs, miracles, and wonders. Okay, Mark 16. Let's open. Mark chapter 16. Mark chapter 16. Kung ipapractice nyo po iyan, kasi, pastor kasi sabi sa 15 sabi sa Mark chapter 16 verse 15, and he said unto them, go ye unto all the world and preach the gospel to every creature. May gospel Okay? Then verse 16, he that believeth and is baptized shall be saved. May saved, pastor. But he that believeth not shall be damned. Okay? Alam po, ano ba yung gospel na binanggit dyan sa 15 and 16? Verse 14. Atras po tayo sa 14. Afterward, he appeared unto the 11 as they sat at meat and upbraided them with their unbelief and hardness of their heart. Okay? And because they believed not them which had seen him after he was risen. So, sino yung kausap sa 15 and 16? 11. Kasi yung isa, nagpakamatay na. Si Judas. Kaya naging 11 na lang sila. So, ang kausap ng Panginoon is yung 11 apostles. And then, kung ipapractice mo yan, verse 17, sana gawin mo rin ito. Verse 17, these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with tongues. Verse 18, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Okay, kung ipapractice mo yan, yan ang mga kasunod niyan, followed And this signs shall follow. Okay? So, Kingdom Gospel, hindi po yan para sa atin. At yan po ang mensahe ng mga apostles, 12 apostles. And then sa atin, the grace of God, ano ang message sa atin? Believe and trust. Yun lang. Believe and trust the gospel of grace. Okay? Wala nang iba. Yan lang. Believe and trust the gospel of grace. Okay? The content of the gospel of grace are, ito po yung mga content ng gospel of the grace. At ito ang kailangan mong paniwalaan at kailangan mong pagtiwalaan. Okay? Grace is able to save souls. Hindi na po natin mabubuksan. Okay? Then letter B, grace can teach us live a sanctified life. Kung tinuruan ka na unmarried ka, okay, whether you are man or a woman, okay, na unmarried, at sinabi ng Bible na i-care mo ang things of the Lord. Okay? Yun dapat, mag-believe ka doon at mag-trust ka doon. Okay? If you're a husband, at ang sabi ng Panginoon, love your wife. Okay? Sabi ng Gospel of the Grace, love your wife. Provide for your family. Kailangan mo mag-believe doon and mag-trust. Okay? Ikaw naman, a wife, sabi ng Panginoon, submit. Kailangan mong magpasakop. Okay? Kailangan mong magpasakop. Anong kailangan mong gawin doon? Believe and trust. Yun ang kailangan mong gawin. Okay? Paniwalaan at pagtiwalaan yung salita ng Diyos. Pastor, maghihirap kami. Kailangan kong magtrabaho, si wife. Kailangan kong magtrabaho kasi maghihirap kami. Sure ka? Okay? A little witness lang po, no, or testimony. Si Karen po, nung bago kaming kasal, siya po ay nagtatrabaho sa RTC, yung asawa ko. So nagtatrabaho po siya sa RTC. And then ako po is nagmamanage ng canteen sa school. Sa school ng papa niya. Okay? So, sabihin namin. Okay, sa school namin, ako yung nagmamanage ng canteen. Siya ay nag-work sa RTC. Okay? And then, nung una, goods lahat. Pati yung kanyang mga katrabaho, maganda. Okay? Pero nung natutunan namin na ang salita ng Diyos, na ang wife pala ay dapat keepers at home. Okay, pag sinabi pong keepers at home, nasa bahay lang, okay, at nagmamanage ng
ng bahay. Okay? Pastor, masama bang kumita ang babae? Hindi po masamang kumita ang babae. Okay? Pwede po kayong kumita as long as wala po kayong ibang boss. Tanungin nyo na lang sa mga pastor ninyo yung bagay na detailed na yan. Okay? Pero si Karen po, nung siya ay naturuan, or kami na naturuan ng salita ng Diyos, pinangangatwiranan pa niya. 3 years naman. 3 years bago po siya nag-resign. 4 years siya bago nag-resign. Natutunan namin itong katotohanan na to, 4 na taon niyang yung battle ngayon. Okay, battle niya for 2 years lang. 2 years lang pala eh. Okay, 2 years niyang dinidigdik ko na pa naman yung 4 years. Okay, 2 years lang pala. 2 years lang po niyang pinaglabanan yung battle na yan. Bakit? Kasi Diyos na mismo ang gumawa. Noong una, maganda ang kanilang relationship ng mga co-workers niya. Okay, and then biglang, parang nagbaliktad. Okay, pinagkakaisahan na siya, pinagkakainitan na siya, wala naman siyang ginagawang mali. Okay, so, then nakikita niya, si JL po noon, yung anak namin is, ilang taon? Basta bata pa siya, nagbe-breastfeeding pa yung asawa ko. Then, napansin niya, siya rin nakapansin, na mas close kami ng anak ko kaysa sa kanya. Okay, kahit na pinapadede niya. For what reason? For what reason? Is because of 6 hours siyang aalis sa bahay, 6 o'clock ng umaga siya aalis sa bahay, darating siya sa bahay ng 6 ng gabi. Okay? 6 ng umaga ang alis, dating 6 ng gabi. Kandaba po kami, nagwo-work siya sa Malolos. So malayo po yun. Okay, sa mga may alam. And then, pagkatapos mag-breastfeed si Karen, lilipat sa akin yung anak ko. Okay? Nakita niya na hindi sila close. Nakita niya na siguro masakit 'yon bilang isang nanay, no? Na yung anak mo ginagawa ka lang niyang gatasan. Imagine mo, ganun yung term niya sa akin eh. Okay? Ngayon is of course, nakita ko na yung manifestation na kinangungusap na ang Panginoon sa kanya. Sa unti-unti ko na siyang dinidiin. Dinidiin ko na hanggang sa bumigay at nag-resign. Okay? Ang katuwiran niya, magkasasakyan muna kami, Lord, bago ako mag-resign. Okay? Pero nung nag-resign siya, doon kami binigyan ng chance ng Panginoon na magkaroon ng sasakyan. Okay? Bakit? Hindi ang abilidad natin ang makakapagbigay ng asenso sa atin. Okay? Hindi, walang good sa atin na bibigyan tayo ng pabor ng Panginoon. Okay? Kaya kung susunod ka lamang sa gustuhan ng Panginoon, handa ang Panginoon na ibuhos sa iyo ang kanyang biyaya. Gospel of the grace of God nga eh. Okay? Kung maniniwala ka lang sa grace ng Panginoon, kung magtatrust ka lang sa Panginoon, sa kanyang biyaya, ibubuhos ng Panginoon sa iyo yan. Okay? At akala nila, karamihan sa mindset ng mga ng outside, ng ibang mga tao, magkakasawaan kayong mag-asawa kasi lagi nyong nakikita ang isa't isa. Yun ang sinasabi niya, no? Pero we've been married po, magsi-16 years na. Okay? Magsi-16 years na kaming married ng aking asawa and I can say, sweet na sweet pa rin. Okay? Super sweet. Bakit? Hindi naman sa abilidad ko yun. Hindi rin sa abilidad niya kung bakit kami malapit. Okay? Kung bakit kami sweet ngayon, ay Diyos ang nagbibigay sa amin nun. Okay? Ano ang bunga ng Espiritu? Anong bunga ng Espiritu? Yung unang bunga ng Espiritu. Love. Kung aasa ka sa pagmamahal mo bilang isang tao, may limitasyon ka, tao. Ibig sabihin, yung pagmamahal mo ay may limitasyon din. May hangganan din. Kung ibabase mo ang pagmamahal mo sa asawa mo sa sarili mong abilidad. Pero pag binasi mo ang pagmamahal mo sa bigay ng Diyos sa'yo, unlimited yun. Ang Diyos natin ay walang hangganan. So yung pagmamahal na ibibigay niya sa'yo ay walang hangganan din. Okay? I believe, di ko po alam kung alam nyo or kilala nyo si Pastor Ben at saka Sister Luisa. At the age of 84, sweet na sweet pa rin sila. At sabi sa akin ni Pastor Randy, hindi aalis si Pastor Ben na hindi niya kasama ang kanyang asawa. Kahit saan. Okay, magandang ano yan. Magandang role model yun. Okay, bilang isang mag-asawa. Okay? Kaya nga po, kung susunod ka lang sa Panginoon, kung susunod lang tayo sa Panginoon, kung magbi-believe and magtatrust lang tayo sa Panginoon, ibubuhos ng Panginoon ang biyaya niya sa atin.
Magugulat ka na lang. Okay? Kaya nga, ang grace of God, ang ang message natin, believe
Believe that be baptized, repent and be baptized. Sa atin, trust. Believe and trust lang. Okay? Next. Okay, conclusion? Yay, conclusion na. Okay. Clearly, there are two gospels as we have discussed on the belief that there is only one gospel in the entire Bible is not true. Dalawa lang po yan, meron parami pang gospel sa Bible. Okay? Kaya yung paniniwala na isa lang yan, from Genesis hanggang Revelation, isang gospel. Different with each other. Okay, magkaiba po. And then, rightly dividing, if rightly dividing is not applied, these two gospel will merge and will cause confusion. Okay, magkakross po ng confusion yan. Okay? Then, baka pwede mong gawing kaligtasan yung Matthew 24 ba yun? Okay? Yung he that endureth unto the end, the same shall be saved. Baka yun yung gospel mo. Okay? Then, clearly, there is gospel specifically for us. Meron pong gospel na para po sa atin. So, huwag po sana nating angkinin yung hindi sa ating gospel. Okay, then, knowing the gospel for us can help us live godly, righteously, and holily in this present evil world. Kung alam mo kung ano yung gospel mo, tuturuan ka ng gospel mo na mamuhay ng godly, righteously, and holy. Okay? Ito po sinabi ko na rin sa church namin to. Kung ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, at ang resulta ng salita ng pag-aaral mo ay kayabangan, may mali ka. Okay. Di po ba ang mag-aaral ng salita ng Diyos, ang resulta dapat niyan ay pagiging maka-Diyos. Yun dapat yun eh. Pero kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, at ang nagiging resulta niyan sa iyo ay kayabangan, ang nagiging resulta niyan sa iyo ay mataas ka kaysa sa mga iba, may mali po sa iyong pag-aaral. Okay? Next is knowing that the gospel for us will help us make a clear goal and direction on the path we are walking on. Okay? Naglalakad po tayo. Okay? Romans chapter 8. Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 1. There is now therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Marami po mong verse yan patungkol sa ating walk, ating nilalakaran. Okay? At kung alam mo kung ano yung gospel na para sa'yo, okay, alam mo kung ano ang landas na dapat mong tahakin. Okay? The next po is a king. A king is very different from a head. Okay? And a kingdom from the body. Okay? Different way. Because king can be good or bad, caring or selfish, loving or tyrant to his domain, but the head is always taking care of his own body anytime, anywhere. Okay? Tayo'y katawan ni Kristo, ang ulo po natin ay si Kristo. Therefore, yung hindi po natin siya hari at ang body po or ang head po ay lagi niyang inaalagaan ang kanyang katawan. Okay? Then, as a husband, ito na po, tatapusin ko na dito. As a husband, Christ is our model as a head on how to act, think, and say, and how to take care of his body, the wife. Okay? So, as a husband, ang model natin ay si Kristo. Okay, una, si Kristo ay minahal niya tayo. Tama po ba? Okay? So, Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, lahat po ng husband na nandito ngayon, model po natin ay si Kristo. So, huwag niyo pong hihintayin na maging maayos po na si wife bago mo siya mamahalin. Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners. Hinintay ba ng Diyos na maging mabuting tao tayo bago tayo mahalin? Bago niya tayo iligtas? Hindi! Kaya nga husband, model natin si Kristo. So hindi hinintay ng Diyos na maging mabuti ka bago ka niya mahalin. Kahit hindi pa okay ang wife mo, mahalin mo siya. Okay? Then second,
Anong klaseng pagmamahal ang ginawa ni Kristo sa atin? Nakabase sa kanyang definition? Hindi. Si Kristo, minahal niya tayo base sa ating definition ng pagmamahal. Nagigets niyo po ba? Tayong mga tao ay may definition ng pagmamahal. Si Kristo, ang ginawa ni Kristo, bumaba siya mula sa langit dito sa lupa para abutin ang ating definisyon ng pagmamahal. Kaya ikaw, husband, okay? Sa mga unmarried dito na lalaki, pakinggan nyo ito ng mabuti. No? Para pagdating ng time na kayo ay may asawa na, mapapractice nyo na. Ngayon, si Kristo, okay, inabot niya tayo. Hindi tayo ang umabot kay Kristo. Kaya ikaw, husband, ikaw ang aabot, hindi yung wife ang aabot sa'yo. Okay? Abutin mo ang iyong wife. Okay? Alamin mo kung ano ang makakapagpasaya sa kanya. Alamin mo kung ano ang makakapagpa-appreciate sa kanya ng iyong pagmamahal. Okay? Si Kristo bumaba dito para ipakita niya yung pagmamahal niya sa atin. Okay? So ikaw, husband, bumaba ka upang maipakita mo yung pagmamahal mo sa wife mo. Yan an example. Si wife, gusto niya ng dress. Yun ang appreciate niya. Eh, anong ginawa mo? Binigyan mo siya ng cash. Okay? Pero may nag-react doon. Okay, mas na-appreciate daw. O sige, baliktarin po natin. Baliktarin natin. Para mas na-appreciate, no? Appreciated ni wife yung cash. Okay? Pero binigay mo ay dress. Okay? Masasaya naman siya, pero sana cash na lang. Okay, siguro, no? Okay? Kaya ikaw, husband, kung ano ang appreciate ng asawa mo, yun ang ibigay mo. Okay? Kasi ganun si Kristo. Ano ang appreciate natin, yun ang binigay niya. Okay? So, husband, ha? Husband. Oh, nanlilisip na yung mga mata ng mga husband sa akin. Okay? Hindi po kasi model po natin si Kristo. Basahin po yung Ephesians chapter 5. Okay? Para po maging maayos ang inyong relationship. Okay? Ang model natin, husband, ay si Kristo. At si Kristo, tapos na niyang i-demonstrate ang pagmamahal niya sa atin. So meron na tayong clear na susundan, mga husband. Okay? Kasi po, ang Panginoon po natin ay head of the family. Hindi po siya king. Okay? Hindi po tyrant si Jesus Christ. Okay? Hindi po nasa trono si Jesus Christ. Hindi po siya utos dito, utos doon. Hindi po ganoon si Jesus Christ at the gospel of the grace of God. Okay? Hindi po siya king. Head po siya. Okay? At sa pagiging head po, kailangan po nating alagaan at sikasuhin. Okay? Ibigay ang pangangailangan ng ating wife. So ang wife ko po, ang kanyang appreciated ay oven. Okay? So oven, ang ibibigay ko sa kanya, hindi flowers. Okay? Pag muna, mahal yung gusto mo open eh. Okay. So, hindi ko, ang wife ko, hindi flowers ang kanyang appreciated. Ang kanyang appreciation is open. Kaya nga sabi sa 1 Peter. Okay, 1 Peter. Ito po, isa sa mga tatandaan nyo, mga husband. 1 Peter chapter 3, verse 7. Likewise, the husband dwell with them according to knowledge. Sana kilala mo yung wife mo. Okay, sana may alam ka sa wife mo. Upang mabigyan mo siya ng kanyang appreciated love. Okay? Hindi tayo magre-regalo base sa ating definition. Magbibigay tayo ng ating pagmamahal sa ating mga wife base sa kanilang definition. Okay? Ganun si Kristo sa atin. Kaya po, husband, mag-isa na pong lesson yan sa atin. And again, sana po sa ating lahat is ma-appreciate po natin yung the gospel of the grace of God because that is for us. Okay? Lamang po, aking mga bahagi, tayo po'y tumayo lahat at tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord, thank you so much po sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa chance and opportunity na pinagkaloob niyo po sa akin ng makapagturo at makapagbahagi ng inyong mga salita. Lord, tulungan niyo po kami lahat, O Lord God, na maintindihan ito at mai-apply po ito sa aming pang-araw-araw na buhay, O Lord God. Dahil yung biyaya niyo sa amin na Lord ay hindi natatapos sa kaligtasan. Marami pang kayong ginagawa sa aming mga buhay, O Lord God. Lord, salamat po ang marami sa inyong biyaya sa amin.
Maraming kayo na pong bahala sa bawat isa at patuloy po kayong mag-work pa sa mga tatayo dito sa likod ng pulpito. In Jesus' name we pray. Amen.